Problemang legal, tara, pag-usapan na natin. G ka na? This is Attorney Migs Nograles and it's time to log in. Hello sa mga GTizens natin. Magandang araw sa inyong lahat. Today, excited ako because it's the first episode ng ating new show. Gina ako sagutin ang inyong mga katanungan. Pag-usapan natin lahat ng mga issues nyong legal na everyday natin nararanasan. And of course, sabayan nyo din ako sa mga challenges na inihanda ng Team AMN na hindi ko talaga alam before ako dumating today. At ito pa, dahil diba, in tayo, hip tayo at gusto natin lagi tayo may kasama. Ayaw natin mag-isa, balita ko, I'm not alone in this show. Meron daw akong kasama? Uy, hi Amen! Kamusta ka naman dyan? G ka na ba for today? Gina! At dahil G na kami, it's time to answer your questions here at Amen Ask Me Now. Attorney, kung mamamatay kami ng asawa ko, may pension bang anak namin? May special needs po siya. Okay, kung pagdating sa mga pension or mga insurance, depende yan una kung meron kayong private insurance, then depende yun sa kontrata kung siya ang linagay niyong beneficiary. Kung GSIS yan, SSS automatic, una muna si dependent spouse. Pero kung wala na rin si dependent spouse nyo, meaning yung legitimate nyong asawa, legitimate nyong bana, then ang next yan ang magiging dependent nyo, which is ang anak nyo. So regardless kung may special needs or walang special needs, basta siya po ang legitimate or pwede rin illegitimate child, pwede pong makakuha ng benefits galing po sa pension nyo pag namatay po kayo ng asawa. Hindi kasal pero lahat ng properties nakapangalan sa kanya. Ngayon wala na siya, naglaho na parang bula. May habol pa ba ako? Nako, maraming may problema nito, lalong-lalo na sa mga hindi kasal. As a general rule, kung sino nakapangalan dun sa titulo, kung sino nakapangalan dun sa mga property, siya ang tag-iya or siya ang owner. But, meron tinatawag na mga constructive trust. Kung mapoprove na siya lang pinangalanan dun, pero ikaw naman talaga ang nagbayad or held in trust yun, pwede niyo po siyang kasuhan for ang tinatawag nating reconveyance of property to prove hindi talaga siya ang tag-iya or owner ng property na yon. But as a general rule, kung sino nakapangalan sa titulo, yun ang tag-iya or owner ng property. Attorney, may share ba sa lupa yung mga anak ni Papa sa iba? Sorry to say, pero kahit illegitimate child yan, anak sa labas, always yan may share. Kasi yan yung nakabutang na kalagay sa ating family code. So pag anak, legitimate yan, yung full share, kung anong nakasulat dun sa family code natin, or kung may will dun sa share na pwedeng ibigay. Pagdating naman sa anak sa labas, 1/2 yan sa share ng full child or tinatawag natin na legitimate child. So kunwari, 5,000 pesos ang share na ibibigay sa balaod ng batas or sa will na binigay ng papa nyo. Ang makukuha naman ni illegitimate child or anak sa labas will be 2/5 kasi 1/2 siya kung anong makukuha ni legitimate child. At dahil limited lang ang oras natin, syempre lahat ng mga sinabi ko, sobrang briefer lang yon. But you can go follow me in all my social media pages para makita yung mga ibang concerns nyo about anything legal, especially kung nasagot ko na siya. And if you have further questions, clarifications, pwede nyo kaming i-message sa lahat ng mga social media pages ko nandito po sa baba. Kasi baka sa next episode naman, yung tanong nyo na ang sasagutin ko dito sa AMN Ask Me Now. Mula sa ating inbox, it's time ngayon sa isang masinsinang usapan. G ka na ba? Get ready as we take you to the courtside. Isang kwento ng dating pagkakaibigan pero ngayon, naging usapang pera, sama ng loob at responsibilidad. Pakinggan natin ngayon ang panig sa isa sa mga nagbigay ng tiwala sa kanyang kaibigan. So for today's topic sa The Courtside, isang dating samahan sa trabaho, ngayon nauwi na sa galit. May tensyon na at dahil hindi na nagbayad ng utang. Alamin natin ang kwento ng hulug-hulugan
Yung alam natin, ginagawa-gawa to sa ating mga barangay, sa ating mga magkakaibigan, sa ating mga katrabaho. At pagkatapos ng hulog-hulugan, napagsabot, hindi naman na naghulog. At kung may habol ba itong mga dating magkatrabaho sa isa't isa? Ngayong araw, kasama natin si alias Rachel. Isa po siya sa mga membro ng pooled contribution ng grupo na ito na hulog-hulugan. Ma'am Rachel, kwento nyo nga po, ano ba itong pinagsabutan nyo o hulog-hulugan yung pinag-usapan na contribution? Mangguli siya kung bali, grupo mi, nagsabot mi ba atong December nga, sige bali second na namo ni nga bubuay kumbaga katong first nagsabot mi magbutang mi December 28 butang mi December 28 tapos among slot is 2.5 per head and then pwede ka mo utang dapat dili ang ta mo above sa imong gibutang pero lagi kay kini sila mingon nga kailangan na mo kwarta kailangan na mo mo bayad bitaw mi so mo to nga more sa iyahang slot gipahiram din naman siya. So, ang more on tawag dito, buot-buot tayo, no? Buot-buot tayo ang... Kami Kamo lang. Kay sila-sila lang. Sa mga hindi Bisaya dyan, parang sila-sila lang. Grupo-grupo yan na ang inyong pag-storya, no? 2,500 per person. Per person. Pila mo kabuok? Nahog may 39 heads. So, 39 na heads. So, dapat kung mangutang, ang isa sa inyo, not more than 2,500. Dapat sana. Dapat. Pero eto, mabait masiguro ka mo. Nagsabot mo. Okay. Din, para pagdating sa December, yung porsyento kung magkano yung nabuo namin pera, hatiin namin kung ilang heads. So dito, nagkakaroon ng pagbubuo ng pera. Kasi naman nag-usap tayo earlier na meron kayong interest pag nagpapautang doon sa kasama nyo sa membro. At yung interest nyo umaabot ng 20%. So, kung gusto nyo na rin umutang sa kanila. Bawal na ngayon kasi nagkakagulo-gulo. Pero gano'n, no? So, I'm sure yung mga nanonood ngayon, meron din kayong ganyan. Iba-iba lang siguro ang interest, pero nag-uusap kayo, meron kayong, sige, mag-utangan tayo, mag-pool tayo ng pera natin, tapos interest na lang para, syempre, kumita-kita kasi pera niyo yun. So, nandito ngayon din, isa sa kaibigan, kasama sa pooled contribution, si alias Cathy. Ano ba na itong nangyari doon sa pag-post ng social media? Ikaw ba nag-post? Sino nag-post? Anong nakalagay doon? Ate Rachel po yung nag-post. Kasi umayag din naman si Pumayag siya. Paano nagkaroon ng nagbayad? Inutusan kasi ako ni Ate Rachel. Singilin siya. Tapos sabi na hindi ka pa daw magbayad kasi puro lang siya pa. Oo. Tapos yun, sabi niya, nasa sa kanya na yan kung i-post na ako sa social media. Tapos yun, biglang sinabi ko sa kanya. So after mo sinabihan tong si Nicole, na kung hindi ka magbabayad, nako, ipopost ka na, okay lang sa kanya. So alam niya na magpo-post si Ma'am. Aware siya. Ikaw ang, kumbaga, naghabol para magbayad na siya ng utang niya. Kasi sa 10,000 na utang, na dapat 12,000 na ibalik niya, 400 pa lang ang nababayad, diba, ni Nicole. So sinabihan mo, sige, kung hindi ka magbabayad ng utang, nako, popost ka sa social media ni Rachel. Ayun, may warning naman. Opo. Kasi naghabulan. Itong pinag-usapan nyo, verbal agreement, di ba? Walang sulat-sulatan to? Mayroon kaming ginawang nag-sign sila doon. Oo. And pagkatapos mo sinabi, di ba, okay lang. Ito kay Nicole. Pagkatapos nangyari yun, nag-post na ka. Opo. Ano mga pinost mo? Nandun ang mukha? Ano ng pangalan? Opo. Anong nangyari naman pag nakita na yung post? Anong ginawa ni Nicole? Hindi rin siya na-alarma. Na-alarma na siya. Ngayon, nagkikita pa ba kayo? Kami lang. Kayo. Pero dati niyong katrabaho ngayon, kasama niyo pa ba siya sa trabaho? Hindi na po. At ngayon, siguro ang next, sa last time, kailan kayo last nagkita? Kami last, talaga, matagal na. Friends Last yung pa kayo? yung nasa akin pa siya. Yung huling lamay, no?
ng papa na kasamahan din namin. Yun yung last. Okay. And so, tagal na kayong hindi nagkita. Ngayong araw, narito ang nireklamo na po ng dalawang magkakaibigan na dating magkatrabaho. Harap-harapan na po sila. At tingnan natin anong magiging sabot nila or ano ba talaga ang nangyari. Tawagin natin ngayon ang isa nalang kasama, si alias Nicole naman. Hello, ma'am. Welcome po dito sa show. Tagal na daw po kayo hindi nagkita. Ngayon, di ba, gusto lang naman talaga natin, ano ba talaga nangyari? Kasi maraming ganito yung mga sitwasyon na nagkakagulo-gulo yung mga tao, especially pagdating sa mga utang, pagdating sa pera, na dati magkaibigan naman kayo, dati magkatrabaho kayo. So, ang tanong ko lang talaga, totoo bang hindi kayo nakapagbayad ng utang nyo? Opo. Ano? 3 months ba tayo? Mga 3 months. Mag 3 months na. Alam nyo naman daw po na magpo-post po si Ma'am Rachel sa inyo sa social media and okay ka lang doon. Okay, sa gipit magpud kay ngayon. Ano ang sitwasyon mo ngayon? May trabaho pa po kayo? pero dili pud kay permanent na naay ano. Mabera mo kaso na nabalhin ka kay mingaw mi niya dito kusog. Di ba? Mingaw pud biti. Mabitaw na na-trigger jud ko, naglagot pa jud ko sa iya kong kay diretso siya hawa. Siyempre na kay utang, may utang siya. Tapos wala man lang siya ano ba nga, ang iyang girason ani sa mga kauban na mo nga, muhawa ko kay mingaw dira o anak mo to niya. Karon, siyempre, mingaw dira, nibalhin ka. So, paningla si Kuan. Kay, siyempre, nibalhin siya dito. Imposible, magula siya makwarta. Mingaw siya, sige, mubayad ako. Ano. So, dito jud ko na-hurt sa iya. So, na-hurt po si Ma'am kay kabulo naman ka na akay utang, unya biglang hawa ka. Dira lang pud siguro kung mali ka nang diretso lang kung lakaw. Diretso lang kung gawa sa ila, walay pananghin. So, ito, may agreement sila. Maraming ganito. Magsabot, magstorya, mangutang, sige na lang, dahil magkaibigan, ang ma-hurt ka kung, parang bigla ka na lang umalis. Kanina nag-usap po kasi kami, sabi, di ba po, attorney, hindi ka naman makukulong kung may utang. Totoo yun sa Constitution, hindi ka pwedeng makulong kung may utang. Pero, pag meron ng mali siya, pag meron na itong mga malis, pag may panluloko na, pwede ka nang makulong dyan dahil hindi na yun tama. Meron na tayong mali siya. So, ito, na-hurt po si ma'am kasi mukhang meron na sigurong pagkatago na ayaw mo nang bayaran ng utang mo. Hindi naman po pwede yun. Kung mangutang po tayo, dapat talaga magbayad po tayo. Sayang naman ang inyong pagkakaibigan. Pero ngayon, nagpakita naman po dito si Ma'am Nicole. At sinabi niyo naman po, written pa ang inyong pagsabot. Pagdating sa mga written, mga ganito, mas may habol. Ang pinaka magagawa natin, especially dito na may preba, meron naman kayong mga screenshots ng pinag-usapan. Meron po kayong bank transfer or GCash? Paano nyo ba? Paano na ba? Cash to cash. Cash. May acknowledgement? Wala din po. Ano lang talaga yung, mag-renew ako ngayon. Renew ako ngayon. Storya. Ganun lang. So mga ibang nagtatanong dyan, pag storya lang, verbal ang pinag-uusapan, valid ba to? Yes, valid yan kahit hindi written. Kasi nagsabot mo. Meron kayong consent, alam nyo ang pinag-uusapan nyo, at may rason. Siyempre, ang pangungutang pagdating dito sa contribution, pagdating dito sa pera. So, ngayon, ma'am, sila, alam nyo naman, acknowledge nyo naman po na meron kayong utang. Ang pwede dito is ang tinatawag natin small claims na case. But, pwede rin naman hindi na tayo magkasukasuhan kasi alam naman natin, mabigat yan. Ang haba-haba ng panahon. Di ba? Okay, so ngayon, nandito kayo, willing ba kayo to settle? Ako, depende sa iya ko. Ma'am, Mabayad ng jud ko, pero... Ano yung bayad mo? Mabito na pero, teka nang sinimanahon lang na ko, TV. Dalag ko sa imo, Nicole. Wala lang ko problema ba? Mukontak lang ka sa kuha ba mo? Dili, manggod ka mo rin. Wala. Bisa pagtanawan ni mo diri, aginan ako sinika, tanawan ni, wala ko siya chat diri, wala. Nag-chat jud ko. Wala jud. Bisa pagtanawan ni mo, ginan ako sinika, tanawa daw ko na aba. Na, friend pod mo sa imong kuya.
Gichat ba ka niya, sige call, bayari lang, hinahinay lang call. Ginambiya ka niya, paasa kay lagi kong, paasa ba ka ng, siyempre kung naay mo rin niyo, manggod, kung naay mo rin niyo, maproblema ta, kay kulang og funds, di ba ka? Daghan kayo ang, kay, restrict ka day. Sorry na. Dito tayo nagkakagulo na nag-chat naman pala, naka-restrict naman. So, minsan may mga ganito. Sa galit ko pong, nirestrict ko talaga siya kasi ayoko ng paasa. Pero sabi kasi, hindi ako umiiyak. Sabi kasi niya, sige magbabayad ako to Nika. O mamaya kuya, magbigay ako kay Nika. O tapos si Nika naman inaano ko, Nika, nagbayad na ba? Ay wala. Wala kasi wala daw siyang pera. Oo nga, nibalhin mo ka. Oo mo na, ako bingon sa inyo. Hindi naman yung upang dawat po. Ha? Nagsaya mo wala? Gusto niya. Balo naman din ka. Kabalo ka sa call, dili jud ko biya, kuan nga tao. So magod, kabalo mo sa kuha, masuko lang jud ko karon. Pero pagkataon wala na ko. Ano lang gina ko, ako alam, mag-iagi doon ako kay kung attorney mix para jud nga ma-settle ta. Kaya dili pud ko gusto nga moabot pud sa panahon ba nga, syempre naabot ay pinagsamahan. Ano lang gid ako So itong show na to, again, ayaw natin nagkakasuhan tayo. Mas okay na lang kasi minsan nadadaan sa usapan. Biglang nag-restrict naman pala. So ngayon kakaproblema. So at least, karon, diba, nandito tayo today. Willing si Ma'am Nicole na magbayad sa kanyang utang. Okay ka lang ba sa terms, Ma'am Rachel? Wala akong problema ka. Every month. Dili. Every week, magkano ang babayaran mo? Pagpila lang ako makayat. No, dako na kay kagutan na, bata 16. Pero kung, kunyari, mabayaran akong 16, mahawa na ako sa bubuhay. Naagapon siya. Naadya ko. Na lang ka, upod ko kabalon, no? Pero siguro, naagyapon ka. Kaya nabayaran akong tubo. Bayaran gid na nimo kay mo na gid abot siya 16,000 mahigit na gid siya. So maraming mga pwedeng mahitabo, no? Yes po. Kay meron kayong grupo, meron kayong sabot, may utang, ngayon gustong mag-compromise, kumbaga, no? Meron po tayong mga abogado, mag-storya tayo. Ano yung mga terms nyo? Kung how often, magkano ba yan, and ano yung mga anong mangyayari ngayon sa inyong pagsasama dito sa inyong pooled contribution. So at least sa ating first episode today, sa ating courtside, meron tayong napagbati na siguro ng magkaibigan, pero kung hindi pa, dahil may hurt feelings pa, at least napasettle natin sila at hindi na tayo aawot sa court. So, daghan salamat, Ma'am Rachel, kay Ma'am Cathy and Ma'am Nicole, unta na katabang mi sa inyong hatanan. So, ito po ang The Courtside. At ngayon, it's time for an exciting segment dito sa ating show. Sabi ng Team AMN sa akin, it's either ikakatuwa ko to, ikatatakot, or mawawala na sila ng trabaho bukas. Medyo ka lang. But, ito, uso-uso to ngayon. Yung mga nakikita ko may box, feeling ko kailangan kong i-guess, diba? Feeling ko kailangan kong i-guess kung ano nandito sa box na to. At hindi ko alam kung Gina ako, pero sige lang. Laban tayo, guys! Gina ba kayo, mga Gitisan? It's time for GA Tourney! So, for today's challenge, ito na nga yung What's in the Box? Hindi ko alam. At again, hindi nila sinasabi sa akin ng mga challenges. And sana hindi buhay ito, hindi gumagalaw, hindi ko alam. No? Medyo, hindi ko ba na ko guys. But sige lang, laban tayo. Ambot, unsa ba ang giandam sa akong team? Tanawa na to, no? Ay, i-feel pala, hindi ko pa na makikita. So, this is what's in the box. So, 3 items. 3 items naman lang daw. At sana buhay pa ako after. Or sila. Hindi natin alam. So, eto. Unang item. Tama? Unang item natin. Okay. So, i-guess ko lang to. Magtatanong ako sa inyo. Parang feather siya. Sigurado kayong hindi buhay to? Pinatay nyo? Feather siya. Feather.
Feather? Ah, okay. Akala ko sabihin ko ibon. Aso. Bakit ang mukha ni Bea parang gikulba? Okay, one eye. Bakit? Cord to, no? Cable. Cable? Cable, no? Oo, diba? Akala ko, latigo. Oh my God. Okay. Wait. Huwag kayo magre-react ng ganyan! Ano to? Buhay ba to? Ano to? Pen? Buhay ba to? Ba't kayo tumatawa? Ano siya? Puno? Pagkain? Ano to? Porcupine? Decor? Pang decor? Hindi. Bakit careful? Hala. Ano siya? Scrunchy? Hindi ko alam. Ah! Ano siya? Hala, kakasuhan ko pa. Pins. Yeah, give up na ako. Ano siya? Brush. Hairbrush. Oh, hairbrush. Okay. Kala ko kung ano. Grabe, galing yung mag-acting, ha? Okay, just like in life, hindi mo alam anong mahahawakan mo. Mag-guess ka ng guess. And sometimes you get it right, sometimes you get it wrong. And you have to take on challenges. Diba? Ito ang first challenge natin. Kung gusto nyo pa ng iba't ibang challenges na uso or gusto nyo gawin ko, hindi ko naman nalalaman until gawin na namin to. So, mag-comment lang kayo para magka-idea ang Team AMN dahil dito sila bumabawi sa akin, diba? So, enjoy lang tayo, guys. This is our segment, GA Attorney. This is Attorney Migs Nograles. I'm Pink Kanunay.